Hi, Jeka here. This is the part 3 of our Rocket.ph lesson, and make sure that you have already watched the first and second video bago nyo panoorin itong video na to. Noong May 22, naglabas ng new updates ang Rocket.ph na kung saan napakaganda ng mga updates dito, and personally, nagustuhan ko yung majority ng updates dito. Kasi as a person who has been selling digital products for almost 2 years na, ito yung mga features na hinahanap ko sa e-commerce platforms, and thankfully, pinakinggan nga tayo ng Rocket.ph and ituturo ko sa inyo kung ano ba tong mga updates na to. Una is nag-undergo ng bug fixes and enhancement ang website ng Rocket.ph. Kaya kung mapapansin ninyo, in the last few weeks ay maraming times na naka-website maintenance ang Rocket.ph kasi meron silang mga inaayos sa kanilang website. And also, for a few weeks, may mga features tayong hindi pwedeng i-access. But don't worry dahil hindi naman yun tumagal ng ilang weeks, few days lang, and then naging okay naman yung website. Second is the guest checkout. So halimbawa may gustong bilhin yung buyer na product mo, they will just go to the product, and then dito sa part dito, dati kasi kailangan nilang mag-create ng account, pero ngayon they can already put their email address here, and then they will just click buy now. So this is one of the best feature na ginawa ng Rocket.ph kasi ang isang dahilan kung bakit minsan ng mga buyers ay hindi nag-check out, it's because wala silang time para gumawa ng account. And mas maganda ngayon nito kasi hindi na dadaan sa maprosesong account creation yung ating buyer bago sila makapag-check out ng products natin. Another update is pwede na nating i-reorder yung ating products and services na listings natin sa ating Rocket.ph account na kung saan dati ay wala ito. Ang gagawin mo is you just have to go to your products and then just click reorder, and then dito may mga arrows tayong makikita. So halimbawa if I want to make itong product ko na to na nasa pinakaunahan, so I can just click the arrow button, and then kung gusto ko naman ilagay sa baba, you just click arrow down. And then don't forget to click save pag natapos na ninyong i-reorder yung products or services nyo. Another is the analytics dashboard. So dito makikita na natin yung mga insights ng ating sales and performances sa ating Rocket.ph account. To go there, you just have to click your profile and then Rocketeer dashboard and then go to analytics. So dito sa analytics, makikita natin dito yung date. So pwede tayong mamili kung gusto nyong makita yung performance ninyo ngayong araw, kahapon, this month, last month, this year, last year, and all time. Or pwede ka ring mag-custom range kung halimbawa, if you want to see your sales from March to July, so pwede na natin gawin yon. So let's say for instance, I would like to see ang aking sales last year. By the way, etong analytics for how many unique visitors ang pumunta dito sa ating Rocket.ph or kung saan ba sila nanggaling ay coming soon pa lang sa Rocket.ph. But I'm very excited about this. Ngayon, ang nakikita pa lang natin is yung sales natin and then kung ilan yung orders. So makikita natin dito yung date kung kailan nagkaroon ng sales ang ating Rocket.ph account, and then kung magkano yung price or sales natin sa mga araw na yon or sa isang week na yon. And then dito makikita na ninyo kung ilang orders ang natanggap natin based doon sa ating nilagay na range, date range dito. So ang nilagay ko dito is yung aking sales nung last year, and nag-start lang ako na magbenta nung November 7. So ayan, nakikita na dito yung ating sales and then your orders. And then also you can see here yung top 5 products natin based on the sold products. So last year, ang pinakamabenta na product ko is yung aking social media bundle, templates, and then makikita rin ninyo dito what are the top 5 services. But since I am only offering one service, so yun lang yung nakikita ko dito. So ito yung nakikita natin sa ating analytics dashboard sa Rocket.ph. And then yung ating see all recommendations button. Dati kasi ang nakikita lang ng mga buyers is etong recommendations na parang slideshow lang siya na ganito. Pero ngayon, buyers can already browse yung mga recommendations na binibigay ng mga buyers natin. So it is also a good help for us para magkaroon pa tayo ng more sales sa ating Rocket.ph account.
And then meron na ding you may like also widget na kung saan ito yung madalas nating nakikita sa ating sa iba't ibang mga e-commerce platforms gaya ng Shopee, Lazada, Amazon. Nakikita natin tong you may also like na widget na to. So halimbawa, sinearch ng buyer itong product mo na to. What I also like about this is promote ni Rocket PH yung other products from this seller. And then when you scroll down, you will also see here, ito na yung you may also like widget wherein makikita din dito yung mga other products na related dun sa product na sinearch ng ating buyer. So ngayon, mas marami ng options yung ating mga buyers kung kanino sila bibili, from this seller ba or makakakita pa sila ng mas maganda na offer from the other sellers. Kaya ang magiging labanan dito ngayon ng mga sellers is how they create their mock-ups. So as you can see, dito pa lang makikita mo na kung sino dito talaga yung maganda yung ginawa na mock-up. So remember that buyers are buying through their eyes, kaya dapat dun pa lang sa mock-up is maging impressive na yung product mo. And then another thing is itong My Wallet transaction breakdown. So dito makikita na natin yung breakdown ng fees na babayaran natin to Rocket.ph. So you just go to your wallet and then punta kayo dito sa See Breakdown. By the way, kung may pending pa rin na sales dito ay hindi mo pa makikita yung breakdown niya. So kapag success na yung nakalagay, ibig sabihin you can already withdraw this one. You just have to click See Breakdown and then makikita mo na dito yung type ng product mo, magkano mo siya binibenta and also the order number of the buyer. So dito ang price ko is 1,499. So yung transaction fee from Rocket.ph is 10%. So ibig sabihin ito yung binabayaran natin sa platform. Kasi 'di ba nakikigamit lang tayo ng platform and nagbebenta tayo sa platform nila. So it's a must that we pay the platform fee, and ang platform fee currently is 10%. Pero sa buong month ng July 2024 ay bumaba siya sa 5%. So, ibig sabihin, kakaltasan ni Rocket.ph ng 10% yung ating amount na sale price natin. So, ang 10% ng 1,499 is 149.90. So, ibig sabihin, mababawasan siya ng 149.90. Sa offside ads naman, ibig sabihin nito, ito yung mga products na pinopromote ni Rocket.ph sa iba't ibang mga platforms. So, ito na nga yung isang example wherein yung mga products na to ay promote ni Rocket.ph sa kanilang Facebook account. And then, minsan din sa Google, makikita natin yung iba't ibang mga digital products na binebenta sa Rocket.ph. So, ang ibig sabihin nito is nagbabayad ang Rocket.ph ng ads either sa Facebook or sa Google na kung saan hindi yon i-charge dun sa seller. I-charge lang yung offside ads every time na magkakaroon ng successful na sale from the ads. So for example, kung itong product na to ay promote ni Rocket.ph sa Google, etong seller na to, hindi muna siya magbabayad. Pero kapag halimbawa mo ay buyer na bumili dito sa link na to and naka-ads yung product na to, ibig sabihin nun, the seller must pay 15% ng total nitong kanyang product sa Rocket.ph. But in this example, naka-zero siya. Ibig sabihin, hindi gumamit ng ads ang Rocket.ph to promote this product, kaya naka-zero pa lang siya. And then for the payment processing fee is 38.60. Ito naman yung binabayaran natin sa Zendit, wherein ito yung payment gateway na ginagamit ng Rocket.ph. Another thing is yung open graph thumbnail for your rocket ship. Alam ba ninyo na dati kapag pinopost mo yung rocket ship link sa social media, ito lang yung nakikita. Kahit na nakalagay dito yung store ko, ang nakikita lang is yung homepage ng Rocket.ph. Pero ngayon, kapag ilalagay na natin yung ating rocket ship, ang makikita na is yung thumbnail na ng ating rocket account. So, it's very important na yung gagamitin natin na Rocket.ph banner is nakalagay dito, naka-indicate dito kung ano ba yung type ng products na binebenta natin. If you can do a better thumbnail than the example na pinapakita ko sa inyo, you can put here yung mga samples ng mga products na ginagawa mo. You can do that.
Kasi again, when you promote your product on social media, yung banner mo ang una nilang makikita. And then, yung Rocket Offside Ads, ito na yung in-explain ko sa inyo kanina, wherein ina-advertise ng Rocket yung inyong mga products sa mga platforms gaya ng Google, Facebook, Instagram, Pinterest, and TikTok para magkaroon ng maraming sales, hopefully, yung mga products ninyo. So, every time na nakikita nila yung product ninyo, hanggat hindi sila bumibili, hindi ka magbabayad ng 15% ng offside ads. Again, magbabayad ka lang ng 15% advertising fee kapag nagkaroon ka ng successful na sale. And lastly, Rocket.ph website can now load 7 times faster than before, which is true because based on my experience last year, medyo mabagal lang siya ng kaunti. Tapos lalo na nung dumami na yung mga sellers, medyo nag-slow down siya. Kaya good thing din na nag-increase ng 5% platform fee ang Rocket.ph to 10% para mas ma-provide nila yung better experience ng both sellers and buyers dito sa Rocket.ph website. So now, let's move on to the most commonly asked questions about Rocket.ph. Ito yung mga most commonly asked questions na nababasa ko sa mga comments, and I even posted this sa ating Facebook group. Nagtanong ako kung ano yung mga questions pa nila sa Rocket.ph na wala dun sa mga previous videos na ginawa ko, and here are the questions and let's try to answer them. Sabi dito ni Miss Rin, if sa Etsy may e-rank, ano naman ang counterpart nito sa Rocket.ph? Actually, if you don't have budget for e-rank, meron kasi sa e-rank na kung saan mamimili ka doon ng platform and kasali na doon ang Google. But if you don't have the budget to purchase e-rank, pwede kayong gumamit ng libre na Google Trends. So you just have to go to trends.google.com and then mag-type lang kayo dito ng keyword. So example, if you are selling digital planner, so i-type mo lang dito ang digital planner and then click explore. Tapos makikita natin dito yung search volume or gaano ba kadalas na sinesearch ang digital planner. So don't just rely dito sa past day. Ibig sabihin kung kahapon man yon, don't just rely to this one. Ang advice ko dito is you either go sa past 12 months or past 5 years. So sa past 12 months, tingnan natin yung trend ng digital planner. So makikita ninyo dito na may mga spike na nakikita. So ibig sabihin dito madalas na sinesearch yung digital planner sa Google. Tapos makikita natin yung trend dito na sa loob ng isang taon ay makikita natin na never talaga na bumaba yung search volume ng na yung trend ng search volume ng digital planner. So ibig sabihin ang digital planner is pwede siyang mabenta any time of the year. So if you want to compare yung digital planner to another keyword, so for example, if you want to compare it sa digital art, kasi hindi ka sure kung ano ba yung gusto mong ibenta, digital planner ba or digital art. So, i-click mo lang yan and then makikita mo na dito yung comparison. So, as you can see, when you compare yung digital planner which is nasa blue line and then yung digital art na nasa medyo rust na color na line. So, makikita nyo dito na mas commonly na sinesearch ang digital art compared sa digital planner. So, you can use this information kung nag-uumpisa pa lang kayo na mag-isip kung ano ba yung gusto ninyong ibenta sa Rocket.ph or sa iba't ibang mga e-commerce platforms. Another question is, can I run my business on Rocket only just using my phone? Please, manotice po sana, and I'm really thinking about it na baka hindi ko ma-pursue dahil kulang ako sa kagamitan. Actually, the answer here is yes, you can use your phone, your tablet, kahit anong device na meron ka for as long as hindi naman mako-compromise yung quality ng product mo, and also, and very important, for as long as nakaka-connect ka naman sa internet and na-access mo yung tools na gagamitin mo to create a digital product, ay wala naman problema. My advice here is kapag ikaw ay nagkaroon na ng mga sales, it's very important na mag-invest ka na din sa tools mo. So yun sana yung unang gagawin ninyo, halimbawa man ay magkaroon na kayo ng consistent na sales.
Kasi I'm telling you, iba pa rin ang experience if you are using a laptop or a computer. Another question, ano po yung mabenta na products sa Rocket? Actually, I cannot answer this one. Don't just base kung ano ba yung mabenta sa digital products sa Rocket.ph. Kasi if I would tell you na mabenta ngayon ang kids activity worksheets, hindi ibig sabihin no na gagayahin mo na at gagawa ka na agad ng kids activity worksheets. Again, the first thing you have to do bago ka gumawa ng product is to know your niche. Kasi dun sa niche mo na yon, kailangan mong malaman ano ba yung kaya mong gawin, hindi yung kung ano lang yung gusto mo na mabenta. Kasi possible na mabenta yon sa ibang sellers kasi that is their expertise. So again, the answer here is it would always depend on your capabilities kung ano yung kaya mong gawin na digital products. And last question, paano po ma-rank ang product listing sa Rocket? May SEO din po ba dito? Actually, the answer here is wala pang ganon na feature ang Rocket.ph. Ang napansin ko lang dito sa Rocket.ph ay kung sino yung seller na maraming sales pagdating dun sa specific na product na sinesearch nila sa Rocket is yun yung nag-a-appear. It is based on my experience. Pero what I can tell you now is if you want to really rank your product na nasa taas ng search results, I suggest that you make your listing photos attractive and appealing para sa mga buyers so that mas ma-encourage sila na bilhin yung product mo na yon. So yun lang, if you want to know more about the strategies on how to sell digital products and if you have a budget, I suggest you join my Digital Profits kasi I have already prepared 100 plus unique ready-to-sell templates with MRR and PLR. Plus, meron akong mga binigay na bonus courses dito na wherein mas marami pa nga yata yung courses na ino-offer ko. So dito, makikita nyo na may mga 100 plus na ready-to-sell digital products na templates and itong mga to ay ni-research ko na and I found out na maganda ang bentahan dito sa mga products na to. So, ang gagawin lang ninyo ay pipiliin ninyo yung products na gusto ninyong ibenta based on your niche. And then dito, may makikita kayo dito na lessons about the best practices in digital products. You can also see here yung mga e-commerce platforms. So, in-explain ko dito yung mga dapat ninyong gawin. Nag-include din ako dito ng step-by-step process paano gumawa ng sales funnels using system.io. And then, ito yung mga basics sa pre-launching activities bago kayo magbenta ng digital products para guided kayo talaga at hindi lang kayo benta ng benta. And then, sa digital product creation, nagbigay din ako dito ng tips, paano gamitin ng Canva, paano yung licensing sa Canva, and also yung paano gumawa ng digital planner, and then yung mga kids printables. And then sa digital marketing, since I am a social media manager, nag-share ako dito ng mga tips how you can effectively promote your products using social media. And lastly is yung mga post-launch activities wherein ito yung nade-disregard natin kasi nga gusto lang natin ay magbenta ng magbenta at hindi na natin iniintindi kung alin sa mga products natin talaga ang actually mabenta. So, if you have more questions, you can type your comments sa comment section and I will try to respond them. Yun lang.